Hi! I-review lang natin kung ano ang mga tawag dito sa mga numero. So, itong malaking numero na number 4, ito ang tinatawag natin na base. Ito namang maliit na nasa itaas, ito ang tinatawag natin na exponent or power. Ayan. So, ano bang ibig sabihin nito? At kailangang pansin ninyo na ang 4 ay malaki, habang ang pagkasulat ng number 2 ay mas maliit at nasa ibabaw siya ng number 4. Ang ibig sabihin nito ay imo-multiply mo ang base sa kanyang sarili ng 2 beses. Ito ang madalas na problem ng mga estudyante kasi ang madalas na ginagawa ay minumultiply nila agad-agad. Pero kung titingnan ninyo, itong 4 squared hindi pareho ng 4 times 2. Okay? At dapat ang clue ninyo ay mas maliit ang pagkasulat ng 2 at hindi sila magkatabi. Ano bang ibig sabihin nito? Imo-multiply mo ang 4 sa kanyang sarili 2 beses. 4 times 4. Okay? So, hindi 4 times 2. Kailangang tandaan nyo yan. Itong 4 times 2 ay mali. Ang 4 times 4 ang tama. Okay? Kung ano man ang base, imo-multiply mo siya sa kanyang sarili. Palaging sa kanyang sarili. Ang maliit na numero na nasa taas ang magsasabi sa iyo kung ilang beses mo imo-multiply ang malaking numero sa kanyang sarili. Halimbawa, meron tayong, hanap lang ako ng ibang kulay dito. So, halimbawa, meron tayong 5. Tapos, ang ating exponent ay 3. So, 5 to the third power or 5 cube. Ang ibig sabihin nito, ang 5, imo-multiply sa kanyang sarili. 3 beses. So, magiging 5 times 5 times 5. Yan ang ibig sabihin ng exponent. Ang maliit na numero ang magsasabi sa iyo kung ilang beses mo imo-multiply ang malaking numero sa kanyang sarili. Yan ang ibig sabihin ng exponent na ito. Tandaan, hindi mo imo-multiply ang 2 numero. Okay? Tamang proseso, imo-multiply mo siya sa kanyang sarili na 5 times 5 times 5. Isa pang halimbawa, i-erase na muna natin to. Okay, erase muna natin. So, meron tayong base at power. Tandaan, ang malaking numero ang base, maliit na numero ang power. So, kung meron tayong 6 squared, ito ay 6 times 6. Imo-multiply ang 6 sa kanyang sarili 2 beses. Tapos, kung meron kang 4 to the 5th power, ibig sabihin yan, ang 4 ay imo-multiply sa kanyang sarili 5 beses. Ayan. Oh, ito ay 5 beses. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 beses. Tapos, isi-simplify mo siya gamit yung calculator. 4 times 4 times 4 times 4. So, napakalaking numero. Okay, so andito tayo sa ating exponents. Tingnan natin kung ano ang pagkakaiba kapag meron na siyang negative sign. Okay, kasi ang negative ay makakaapekto rin at ang placement nito makakaapekto sa final answer. Kung titingnan natin ang 5 squared dito, ibig sabihin, ay mo-multiply mo ang 5 sa kanyang sarili 2 beses. So, tandaan, hindi 5 times 2. Makikita nyo naman na maliit yung 2. So, ibig sabihin exponent. 5
i-multiply sa kanyang sarili 2 beses. So, ito ay 5 times 5. Ano bang 5 times 5? 25. Ayan. So, yan yung answer. Ano namang ibig sabihin nito? Kung makikita ninyo, ang negative 5 ang nasa loob ng parenthesis bago mo siya i-square. So, ibig sabihin nito, kasama ang negative na erase mo sa second power. So, ibig sabihin nito, ang negative 5, i-multiply sa kanyang sarili 2 beses. So, negative 5 times negative 5, which is negative times negative, positive. 5 times 5 is 25. So, positive 25. Madalas, hindi natin sinusulat ang plus kung ito ay positive sa final answer natin. Ngayon, ito naman, pansin ninyo, ang negative sign ay nasa labas. Ang negative nasa labas ng parenthesis. Ibig sabihin, ang negative ay hindi kasali sa squared. So, ang negative, kopyahin mo lang siya, iwan mo siya sa labas. Tapos, ang 5 lang ang raised to the second power. So, ang 5 lang ang i-multiply mo sa kanyang sarili 2 beses. Ito ay maging negative. Tapos, meron tayong 5 times 5. Ngayon, ang negative ay nasa labas. So, kopyahin lang natin. Okay? So, negative 5 times 5 is 25. So, ang final answer natin ay negative 25. Okay, so, nakita nyo ang pagkakaiba? Kailangan ninyong bantayan kung nasaan ang negative. Kasama ba ang negative na erase mo sa power? O nasa labas ba siya? Kasi makakaapekto yan sa inyong final answer. Dito, negative 5, nasa loob ng parenthesis. Ibig sabihin, kasama siya na i-multiply sa second power. So, negative 5 times negative 5. Dito naman, ang negative ay nasa labas. Hindi siya kasali sa second power. So, kopyahin mo lang siya sa labas. Iwan mo siya sa labas. Ang 5 lang ang iyong i-multiply sa kanyang sarili 2 beses. Kasi yan ang ibig sabihin ng squared or ng power. Okay? Tingnan pa natin dito kung meron tayong ibang mga halimbawa. Kailangang tandaan ang mga rules na ito. Okay, so meron ako ditong iba-ibang pagkakasulat ng merong negative. Medyo magkahawig, pero kung tingnan ninyong mabuti, iba-iba ang pagkasulat ng negative. So, negative 3 cube. So, meron tayong ang negative nasa loob ng parenthesis. So, kailangan i-expand mo para hindi ka malito. So, negative 3. I-multiply sa kanyang sarili 3 beses. So, negative 3 times negative 3 times negative 3. Kung bibilangin natin, negative times negative is positive, times negative is negative. Okay, so yan yung sign. So, 3 times 3 is 9, times 3 is 27. Ayan, so ito na yung final answer. So, itong pangalawa, ang negative nasa labas. So, hindi siya kasali ng exponent. Ang 3 lang ang raised to the third power. So, ang 3 ang raised to the third power. So, yan. Kopyahin nyo lang ang negative na nasa labas. Okay? So, yan lang ang negative, nag-iisa. Tapos, ang 3, i-multiply sa kanyang sarili 3 beses. Times 3 times 3 times 3. So, ay dito. Ang final answer natin, negative. Isa lang ang negative. 3 times 3 times 3. 3 times 3 is 9. Times 3 is 27. So, ang answer rin natin ay negative 27.
Nagkataon lang na pareho ang dalawang ito, pero kailangang aware ka ng proseso. Okay? So, dito, negative 3 squared. Tingnan ninyong maigi. Ang negative nasa labas, hindi kasali sa power of 2. Walang parenthesis. Ibig sabihin, hindi siya grupo o hindi siya kasali. Ang 3 lang ang raised to the second power. So, tingnan ninyong maigi. Ang 3 ang i-raise sa second power. So, 3 times 3. Okay? So, meron siyang negative. So, ang final answer natin ay negative. Tapos, 3 times 3 is 9. So, ang final answer ay negative 9. Now, itong panghuli natin, tingnan nyo. Negative 3 squared. Ang negative, kasama siya ng i-raise sa second power. Kailangan kasama ang negative sa second power. So, ito ay magiging ang negative 3, i-multiply sa kanyang sarili 2 beses. So, ang final answer natin, negative 3 times negative. So, negative times negative is positive. Tapos, 3 times 3 is 9. So, kapag ang answer natin ay positive, hindi na natin sinusulat ang plus. Understood na yan na kapag walang sign, yan ay positive. Okay? Ang pinaka-importante sa exponents, lalo na kapag meron siyang parenthesis, kailangan mong maging maingat, tingnan mong mabuti, kasama ba ang negative na yan sa iyong exponent. Halimbawa dito, hindi kasama, kaya iwan siya sa labas. Ito naman, hindi rin siya kasama, kaya iwan mo rin siya sa labas. Tapos yung 3 lang na nasa loob ng parenthesis, ang iyong i-multiply sa kanyang sarili 3 beses. Diba? So, kailangan lang maging maingat sa ating negative sign. So, ganito lang, kailangan maging maingat, lalo na sa negative at positives, bantayan kung ang negative ay nasa labas o nasa loob, kasama ba ng iyong power or ng exponents. Okay? Kung meron kayong mga katanungan, mag-iwan lang ng comment sa baba. At kung nagustuhan ninyo ang videong ito, i-like ang ating video at i-share. At gagawa pa tayo ng iba't ibang mga videos patungkol sa iba't ibang topics ng math. Maraming salamat!